Ang kakayahang kontrolin ang mga zombie ay maaaring magbago ng takbo ng laban at magbigay ng kapangyarihan sa isang tao na pabagsakin ang isang buong bansa. Ngunit ang pambihirang kakayahang ito ay may komplikadong mga kondisyon. Una, kailangang makakain ng bahagi ng katawan ni Suho Jang ang isang zombie. Pangalawa, ang bahaging iyon ng katawan ay kailangang mag-trigger ng isang secondary mutation sa loob ng tiyan ng zombie nang hindi ito lubusang natutunaw. Pangatlo, kailangang mag-link ang neural frequency ng mutated zombie sa utak ni Suho Jang upang makontrol niya ito gamit lang ang kanyang isipan. Hindi magaganap ang abilidad kung may kahit isang bahaging pumalpak sa prosesong ito. Ngunit ang laban nila hanggang kamatayan ng fishing philosopher ay nagdulot ng isang error sa komplikadong pagkakasunod-sunod na ito. Kaya naisip ni Suho Jang, ano nga ba talaga ang problema? May nangyari ba sa control trigger sa loob ng katawan niya? O baka hindi sapat ang mutation ng mga zombie para gumana ito? Kung hindi iyon, baka ang neural links mismo ang nasira. Muling ipinaliwanag na paulit-ulit niyang pinuputol ang sarili niyang ulo matapos gawin ito sa laban nila ng fishing philosopher. Pinakain niya ang iba't ibang bahagi ng kanyang katawan sa mga karaniwang zombie at maging sa malalakas na mutant para lamang mabuksan at masuri ang mga ito. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang pagsusumikap, hindi na bumalik ang kakayahang iyon. Kaya muli niyang inisip ang magandang balita, kaya pa rin niyang utusan ang mga mutant na kanyang nalikha noon. Plano niyang gamitin ang isang buwang palugit na ibinigay niya sa Busan upang makabuo ng mas malaking hukbo ng mga zombie na kontrolado niya. Ngunit ngayon, hindi na niya ito magagawa. Kaya natanong niya sa sarili, dapat na ba siyang umatake sa Busan bago pa makapaghanda ang mga ito ng husto? Iyon ba ang tamang hakbang? Ngunit hindi niya ito nararamdaman. Kung sisirain niya ang sariling pangako, wala na siyang pinagkaiba sa mga taong nagtaksil sa kanya noon. Hindi niya ito ginagawa para sa sarili niyang kapakanan. Ginagawa niya ito para sa isang mas maayos na kinabukasan. Nakapili na siya ng landas, kaya mas mabuting simulan na ito kaagad. Maghanda na kayo para sa labanan, utos niya. Panahon na para tukuyin kung sino ang tunay na lahi ng tao. Samantala, abala rin sina Chol Sa-kim at ang mga slasher sa paghahanda. Kaya dito ay agad na kumilos si Jaeyoung upang makuha ang kanilang atensyon at malakas niyang sinabi, pakinggan niyo ako. Ako ang Class A operator niyo, ako ang mag-aayos sa inyo at mag-aatas kung anong papel niyo sa laban. Ipinaliwanag sa salaysay na ang unang hakbang ay hatiin ang pinagsama-samang puwersa ng mga slasher batay sa tungkulin nilang gampanan sa labanan. Dito ay nagsalita si Ari Min at sinabi, gaya ng nabanggit ni Representative Jaeyoung, ang inyong mga tungkulin ay itinakda base sa mga katangian at kakayahan ng bawat slasher. Kaya hinihiling ko ang inyong pakikipagtulungan at pangunawa. Ang defense squad ang nakatoka sa pagprotekta sa pader. Kabilang sa grupong ito si Class A slasher Jong Hua-han, ang Fishmonger, maliban sa Jag Alki Market, kasama ang God's Holy Warriors, at ang JDC Group. Ang Slaughter Squad naman ang haharap sa napakaraming karaniwang zombie. Pinamumunuan ito ni Class A slasher Chunsook Park na kilala bilang dog dealer, kasama ang ilang mga freelance slasher. Ang task force ang magtatapat sa mga mutant. Kabilang dito si Class B slasher Sarang-an na tinatawag na The Guillotine, si Class B slasher Sang-soo-han na kilala bilang Lawnmower, at si Class C slasher Pedro Kim na tinatawag na The Comforter. At ang huling grupo ay ang Suicide Squad, ang mga lalaban hanggang kamatayan laban kay Suho Jang at sa kanyang mga makapangyarihang mutant. Sa grupong ito kabilang si Class A slasher Chol Sa-kim, ang shovel guy mula Somayan, at si Class A slasher Chorong Lee na kilala bilang The Breadwinner. Ngunit dito ay makikitang nagtataka si Class E slasher Hai-Hayu kung bakit siya napasama sa Suicide Squad. Pero bago pa man magpatuloy ang ingay ng diskusyon, biglang sumabat si Sang-soo-ha. Kita sa mukha niya ang pagkainis. Hindi raw niya maintindihan kung bakit hindi siya isinama sa Suicide Squad, samantalang kailangan daw niyang ipaghiganti ang matanda. Para sa kanya, iyon ang dapat niyang gampanang papel. Hindi rin nagpahuli si Madam. Galit siyang nagsalita at kinwestiyon kung paano niya pagkakatiwalaan ang mga Kauto, lalo na kung sila ang makakasama niyang magbantay sa pader. Paulit-ulit niyang binanggit na madaming silang pinatay sa kanyang tauhan sa Yangsan. Pero dito na pumasok si Jaeyoung, kalmado pa rin at may kumpiyansang ipinaliwanag ang dahilan ng kanyang desisyon. Sinabi niyang,
Bagamat ayaw sana niyang ipaliwanag kung paano niya pinagdesisyonan ang mga papel ng bawat isa. Gagawin niya ito ngayon para lang mapatunayan na pinag-isipan niya talaga ang lahat. Unang tinutok ni Ejeyong ang paliwanag kay Songsuha. Alam daw niya na magaling ito sa mga laban ng one-on-one, at walang duda na kayang sumabay kay Suhojang. Pero, dagdag niya, hindi na raw ito pareho ngayon. May personal nang hinanakit si Songsu, dala ng pagkamatay ng matanda. At dahil matagal na rin niyang kilala si Suhojang, baka raw tamaan ito ng emosyon sa mismong laban. At kung sakaling madulas siya kahit sandali lang, maaaring mauwi sa pagkabigo ang buong operasyon. Dito, natahimik si Songsu. Alam niyang may punto si Ejeyong. Gusto niyang ipaghiganti si Chilsam, pero kung ang mismong damdamin niya ang magiging dahilan ng kapahamakan ng lahat, baka hindi nga ito ang tamang desisyon. Pagkatapos, si Madam naman ang kinausap ni Ejeyong. Ipinaliwanag niya na ang papel ng defense squad ay manatili sa pwesto, anumang mangyari. At dahil kilala raw niya si Madam bilang isang taong may puso, alam niyang hindi ito basta tatayo lang at manonood kung may kasama silang slasher na pinapatay sa harap nila. Pero kung ang mga kasama niya ay mga dating kaaway, baka raw hindi ganoon kabigat para sa kanya kung isa sa mga ito ay masakripisyo para sa ikabubuti ng lahat. Hindi lang iyon. Ayon kay Ejeyong, ang grupo ni Madam ay binubuo rin ng mga mas mahihinang miyembro kung ikukumpara sa iba. Kaya napagpasyahan niyang bumuo ng malaking puwersa para sa depensa. Upang malabanan ang dagsa ng mga zombie gamit ang dami, subalit napaisip si Madam, tuso talaga si Ejeyong, masyadong maingat at mapag-isip, pero sa mga paraang hindi niya inaasahan. Sa halip na magalit pa, ngumiti na lang siya at sinabi na aakyat na siya sa pader, kahit man lang para makita kung paano magdurusa ang mga kulto. Pagkatapos ay sinabi ni Ejeyong na panahon na para maghanda sa napipintong digmaan. Kaya inutusan niya ang lahat na magtungo na sa kani-kanilang grupo. Habang pinakita ang loob ng kwarto ng Suicide Squad, napansin ni Cholse na may kakaiba. Habang si Chorong Lee ay nakatingin lamang sa kanya, mas lalo pa siyang nagtaka nang mapansin niyang silang dalawa lang pala ang nasa loob. Dahil dito, tinanong ni Cholse si Chorong kung siya lang ba ang naroon at nasaan si Haihayu. Kalma namang sinagot ni Chorong na siya mismo ang nagpaalis kay Haiha. Napatanong si Cholse kung bakit kailangan pa niya itong gawin. Dito na ipinaliwanag ni Chorong na may mahalaga siyang gustong pag-usapan ng sila lang dalawa. Kaya hindi maiwasang mag-isip ni Cholse, may gusto raw pag-usapan ng pribado. Pero hindi naman kami close. Alam niyang ilang beses na niyang nakita si Chorong Lee sa opisina ni Ejeyong, pero ni minsan ay hindi pa sila nagkausap, lalo na sa ganitong personal na sitwasyon. Kaya ramdam niya agad ang bigat ng awkward na katahimikan sa pagitan nila. At doon, bigla na lang nagsalita si Chorong Lee. Ipinaliwanag niya na mula nang magsimula ang zombie outbreak, halos lahat ng aspeto ng buhay ay nagkulang. Bumaba ang populasyon, nagkaroon ng kakulangan sa pagkain, lupa, at iba pang yaman. Bumababa rin ang mga ngiti ng tao bawat araw, at maging ang mga relasyon ay nasira. Pero, ayon sa kanya, may isang bagay daw na tumaas matapos ang lahat ng kaguluhan. Hindi agad naunawaan ni Cholse kung ano ang tinutukoy niya. Napatanong siya kung may tumaas ba talaga kahit ano. At doon sinabi ni Chorong na meron ang bilang ng mga ulila. Pinaliwanag niya na sa mga panahon ng trahedya, kadalasang inuuna ng mga tao na iligtas ang mga bata, kababaihan, at mga mahihina. Pero kung kailangan nilang mamili, palaging inuuna ang mga bata. Isa raw itong tradisyong makatao na inukit na sa kasaysayan, at hindi rin ito nagbago kahit pa sa gitna ng pandaigdigang zombie apocalypse. Dito ay may napansin ang isang lalaki sa kanyang gilid. Pinakita ang isang ina na inaabot ang kanyang anak sa kanya dahil sa kritikal na sitwasyon. Makikita na napapaluhan na lamang ito ng sandaling iyon. Dito ay sinabi ni Chorong Lee, sa hirap ng panahon, halos hindi na mailigtas ng mga tao ang sarili nila, at gayunpaman, wala ni isa ang tumanggi sa isang bata. Kalaunan ay napangiti na lamang ang ina dahil alam niyang ligtas na ang bata. At sa huli ay binawian na ito ng buhay. Tinuloy pa ni Chorong ang kwento. Ipinunto niya na kahit gaano kahirap ang sitwasyon, halos lahat ng matanda ay nagawang magligtas ng kahit isang bata. Ang iba pa nga ay parang naghakot ng buong kariton ng mga bata. Kahanga-hanga raw ito, pero ito rin ang dahilan kung bakit nag-uumapaw na sa mga ulila ang lungsod ng Busan. Habang sinasalaysay ito,
Maririnig ang ulat ng isang tauhan, masyado raw mataas ang bilang ng mga bata sa loob ng lungsod. Kahit pinagsama-sama na ang kapasidad ng lahat ng ampunan, civil services, at mga taong bukas na mag-ampon, ni hindi man lang umabot sa 20% ang kayang alagaan ng lungsod. May isa pang tauhan ang nagsalita at nagsabing ang mga nasa itaas ay kasalukuyang nagtatalo tungkol sa mga alternatibong solusyon. May ilang kumpanya raw na handang akuin ang responsibilidad ng mga batang ito, kapalit ng suporta mula sa gobyerno. At mukhang doon na nga raw nakatuon ang atensyon ng mga awtoridad. Inatasan ng gobyerno ang mga kumpanya na mag-alaga sa mga bata, ngunit ang mga kumpanyang ito ay nandoon lamang para sa pinansyal na suporta. Ako ay ipinadala sa isa sa mga pansamantalang ampunan na itinatag ng mga kumpanyang ito. Noong simula, pinakain nila ang mga bata ng lugaw na gawa sa harina gamit ang mga pondo mula sa gobyerno, pero nang maubos na ang pera, pinilit nilang kumita ang mga bata sa kalye. Ang mga bata ay pinilit magmakaawa ng pera at maging mga magnanakaw. Oo, pinilit nilang gawin ang lahat ng iniisip mo ngayon, basta't may sapat na perang mapupunta sa kanilang bulsa. Mahirap na nga para sa mga matatanda ang mag-survive sa bagong mundo, mas lalo na para sa mga bata. Bakit ba nila kami isinagip? Hindi na nila sana kami pinapasok sa loob ng mga pader kung ganito lang ang magiging trato nila sa amin. Baka nga hindi na nila kami dapat ipanganak. Para mabawasan ang mga bibig na kailangang pakainin, ibinenta kami para isali sa counter-offensive operation. At pagkatapos, ginamit nila kami bilang pang-akit para sa mga zombie. Kaya't muling nahanap ko ang aking sarili sa labas ng pader. Habang pinapalibutan sila ng napakaraming mga zombie, nakita nila na madali lamang napatay ng mga zombie ang mga kasamahan nilang mas matanda sa kanila. Subalit, nang makita ni Chorong Lee ang isang baseball bat sa kanyang harapan. Doon na sabi niya, nalaman ko ang aking mga kakayahan at natagpuan ang aking landas. Sa mga sandaling iyon, pinaslang ni Chorong Lee ang isang bundok ng mga zombie upang iligtas ang kanyang mga kasamahan na mga bata. Muling nasabi ni Chorong Lee, mula noon, nagtrabaho ako ng walang humpay upang magtagumpay mula sa pagiging isang lansangang bata hanggang sa maging isang Class A slasher. Bigla siyang pinatigil ni Cholse sa kanyang kwento at tinanong kung bakit niya sinasabi ang lahat ng seryosong bagay na yun, gayong ni minsan ay hindi pa nga sila nagkaroon ng kahit simpleng usapan. Ang sagot ni Chorong Lee, may bahid ng pagkadismaya, na kung sino pa ang tinatawag na maginoo, siya pa ang hindi marunong makinig. Paliwanag niya, ginagamit niya ang perang kinikita niya para patakbuhin ang 20 na ampunan at job training center. Kung sakaling mamatay siya sa labanan, gusto niyang mangako si Cholse na ipagpapatuloy ang pagpapatakbo ng mga ito. Yun ang kondisyon niya para lumaban sa tabi nito. Pero mabilis ang tugon ni Cholse, hindi raw. Mas mabuting siya na lang ang mabuhay at magpatuloy sa ginagawa niya. Marami na raw siyang iniintindi. Doon muling nagsalita si Chorong Lee. Ipinunto niya na ang pinakamakapangyarihang slasher sa kasaysayan ang naging leader ng mga zombie. Pati ang tinatawag na fishing philosopher, ay patay na. Marami ang mamamatay sa paparating na labanan, at hindi siya magugulat kung isa siya sa mga yun. Kaya ang hinihiling lang niya, sakaling may mangyari sa kanya, ipagpatuloy sana ang nasimulan. Ang dahilan kung bakit naniniwala siya kay Cholse na makakaligtas. Dahil nagtrabaho siya sa Choi and Jang Company, nasaksihan niya ang bawat yugto ng pag-angat nito. Mula sa survival sa National Counter-Offensive Operation, sa mga maruming plano ng gobyerno laban sa kanya. Sa engkwentro kay Dokchul Jang, sa ambush sa Gimhae Construction Site, sa kudeta ni Major Lim, sa biglaang atake ng God's Holy Warriors, at maging sa pagkikita nila ni Suho Jang, lahat ng yun, nalagpasan. Kaya ang pakiusap niya, huwag sana talikuran ang mga bata. Sa isip ni Cholse, mabigat na ang mga pasan niya, marami na siyang pangakong kailangang tuparin. Ang nais niya lang, sana'y ipagdasal silang lahat na maging isang matatag na bakod na magtatanggol sa lahat. At sa huli, sinabi ni Chorong Lee na kung maipapangako yun, makikipagtulungan siya at itutuloy ang pulong. Pero bago pa man niya matapos ang sasabihin, bigla na lang tumayo si Cholse, na siyang ikinataka ni Chorong Lee. Dito ay agad na lumapit si Cholse sa kanya. Inabot ng ating bida ang kanyang maliit na daliri, 1 kilos na agad ikinataka ni Chorong Lee. Doon nagsalita si Cholse. Akala raw niya gusto nito ng pangako, kaya kung ganoon, ilagay na lang daw ang maliit na daliri bilang tanda.
Nagulat si Chorong Lee sa simpleng pero seryosong paraan ng pagsagot ni Cholsa. Habang si Cholsa naman, tahimik lang pero malinaw ang senadorias, panahon na para pagtibayin ang kasunduan. At hindi nga nagtagal, inabot din ni Chorong Lee ang kanyang maliit na daliri. Doon sila nangako sa isa't isa. Sa isang bahagi ng Daegu, sa isang abandonadong supermarket, makikitang abala si Cho Won-sien at ang kanyang mga kasamahan na sundalo. Isa sa mga sundalo ang nagsabing kailangan nilang magmadali dahil marami pa raw ang naghihintay sa kanila sa Uljen. Hindi rin siya makapaniwala na may mga supermarket pa palang hindi pa nalolooban. Sinagot siya ni Cho Won-sien at ipinaliwanag na tama ang naging desisyon nilang pumunta sa Daegu. Ayon sa kanya, kapag natapos na sila sa lugar na iyon, susunod nilang sisilipan ang Parcel Logistics Center, sumagot ang sundalo ang nagpahayag ng saloobin. Sinabi nitong mula nang pumanaw si Major Lim. Nawalan sila ng direksyon at hindi na alam kung kanino sila susunod. Hindi na raw sila makakabalik sa Busan, pero nakita nila kay Cho Won-sien ang taong karapat-dapat pamunuan sila. Nagulat si Cho Won-sien sa narinig. Hindi niya inasahan ang ganong klaseng tiwala. Nakita niya ring sumasang-ayon ang iba pa niyang kasamahan. Sa puntong iyon, tila naiiyak na siya. Agad namang nagsalita ang sundalo, at nilinaw na hindi nila siya pinapaiyak, papuri lang daw talaga iyon. Ngunit biglang dumating ang isa pa nilang kasama, tumatakbo at tinatawag si Cho Won-sien. Tinanong ng sundalo kung may nakita ba itong mga zombie, ngunit ang tugon ay mas mabigat, may napakalaking grupo raw ng mga zombie na kasalukuyang papalapit sa downtown Daegu. Dahil dito, agad na nagdesisyon ang grupo na lumabas at tingnan mismo ang sitwasyon. At sa pagharap nila sa labas, hindi na nakapagsalita si Cho Won-sien sa pagkagulat. Sa harapan nila, tumambad ang isang dambuhalang mutant, isang nilalang na hindi nila inasahang makikita.